Ryan! Ito na naman tayo sa isang informative episode. Bago natin umpisahan tong episode na to, brief background muna tayo mula sa naunang episode natin. Kung isa ka sa nag-iisip na bumili ng electrified vehicles dito sa Pilipinas, malamang nag-research ka at puro ganito mga nakita mo online. Don't buy electric vehicles, don't buy hybrids, don't buy plug-in. Puro na lang negative. At gusto mo malaman ano ba talaga ang totoo para sa sitwasyon mo dito sa Pilipinas. Etong episode ang para sa'yo. Alam ko, sa dami ng klase ng technology na meron ngayon, malamang isa ka sa nahilo-hilo na pag mix and match o kaya isip mo ay pare-parehas na lang sila lahat. At sa episode na to, more or less, mas maliliwanagan ka. Short background muna tungkol sa atin. Isa ako sa mga early adopters ng hybrid nung nagkaroon ng mas affordable na hybrid models ang Toyota. Wala pang Evida Law noon. Hindi pa pinagkahaguluhan ang mga hybrids at EVs noon. Paano ba naman? Dahil sa Evida, coding exempted ka hanggang 2030. At Evida Law rin nga pala yung isa sa mga rason bakit naging mas affordable ang mga hybrids at EVs natin. Kasi may tax exemption. Nung naging content creator ako noong 2021, sabi nila, hindi ka pwede maging automotive content creator kung wala kang car reviews. E di inuna ko, ni-review at shinare ang experience ko sa Corolla Cross Hybrid. Actually, natutuwa ako noong mga panahon na yon kasi nung konti pa lang mga Corolla Cross owners noon, karamihan pala nanonood sa review ko na yon bago sila bumili. At 1 year after, sinundan ko ng episode na bakit ka bibili ng Toyota Hybrid sa Pilipinas, na kung saan, ito lang ang nag-iisang episode sa buong YouTube na nag-compute ng financial return o kung may balik nga ba talaga pagdating sa pera bilang isang Toyota Hybrid owner. Tapos, ang greatest milestone ko dito ay na-recognize ng Toyota Motor Philippines ang gawa natin. Shinare pa nila sa Facebook. At tuloy-tuloy na akong nabigyan ng opportunity ng iba't ibang car brands matry ang kanilang technology. Ultimo nga hydrogen-powered cars na try na rin natin. Thank you Hyundai. Pero sa episode na to, walang bahid ng influence ng car brands dito. 'Di ba? Ang contents ko ay para makatulong sa pagbigay ng proper information sa mga viewers. Kaya don't forget to like the video and subscribe if you support my advocacy. At sa wakas, sasagutin na natin yung tanong natin sa comment section. Alin dito sa apat ang hindi ko bibilhin? Tapos ang choices, mild hybrid, full hybrid, plug-in hybrid, at EV. Hindi na natin pag-uusapan ng hydrogen. Kahit na-experience ko na. Kasi wala pang hydrogen dito sa Pilipinas. Kung ito ang unang episode mo dito sa channel, meron na akong clue sa previous episode. Actually, magandang panoorin mo rin yan episode na yan. Kasi madaming sumagot sa comment section na keso owner daw sila, mas alam daw nila ang plug-in hybrids. Pero base sa mga comments nila, hindi naman nila nasagot yung punto sa video kung bakit hindi lang siya best of both worlds na pwede palang worst of both worlds. Meron pang naguluhan. Kaya this time, mas gagawin natin mas straight to the point. May criteria o categories, may winners and losers, may explanation, at syempre may conclusion, at mas may visual. Tandaan, hindi naman kasi ako ordinaryong content creator na isip ng karamihan car reviewer. Kasi dito sa atin, pati ownership experience, tinatalakay rin dito sa channel. Ito na para sa first criteria, performance. Ito yung driving experience mo base sa electric motor. Kapag mild hybrid, panulak lang ang electric motor. Sa full hybrid, may series and parallel hybrid. Kaya pwedeng as primary or as additional ang electric motor na tagagalaw ng sasakyan. Plug-in hybrid, ganun rin. Except, pwedeng generally mas malaki ang electric motor compared sa full hybrid. Kasi, mas malaki rin ang battery. Pagdating sa pure electric o BEV, ito lang ang may soul motor ng kotse. Kaya ang performance ng electric motor dito in full capacity. Sa criteria na to, para sa akin, ang winner ng electric motor use at driving experience, BEV. Kaya full ang gamit ng purpose niya. At syempre, ramdam mo yung performance ng electric motor ng 100%.
At kung gusto mo malaman ang loser sa round na to, mild hybrid. Kasi panulak lang. Para sa sumunod na category, pinakamaliit na battery ay MHEV. Sumunod, HEV, PHEV, tapos ang pinakamalaki ay BEV. Ang range ng size ng mild hybrid battery nasa half kilowatt to 1 kilowatt hour capacity. HEV nasa 1 to 2 kilowatt hour capacity. Plug-in hybrid nasa 10 to 20. Tapos ang BEV nasa 40 and above. Pero ibig sabihin ba nun, mas malaki, matik na mas okay? Kung sa palakihan ng battery, panalo na kagad ang BEV. Kasi syempre, the bigger the battery, higher ang capacity. Pero kapag total range ang pag-uusapan, as in total ng itatakbo ng kotse kasama gas tank kung meron, iba na ang usapan. PHEV o plug-in hybrids naman ang panalo kasi hindi lang battery ang source niya, pati gas tank na para bang merong range extender. Kapag efficiency naman, full hybrid. Mas mataas ang kilometer per liter ng mga full hybrids kaysa sa plug-in hybrids kahit mas maliit ang battery. Actually, maraming nag-iyakan nung sinabi ko yan sa previous episode. Pero, hindi lang pala ako ang nagsasabi niyan, pati pala Core Guide PH. Basahin ko ba sa article niya? Sabi niya, so let me address this elephant in the room. The fuel economy with an 18.3 kilowatt-hour battery and a 60-liter fuel tank, the claim of combined range of 1,100 kilometers doesn't seem all that spectacular compared sa typical hybrid or ibig niya sabihin, full hybrid. Kasi kung marunong ka lang mag-compute, ibig sabihin nun, kapag nilagyan lang ng mas malaking fuel tank, mas malayo na ang mararating ng full hybrid kung ang pagbabasihan ay kilometers per liter. Kaya para sa number na to, may points lahat except kay mild hybrid. Pero kung may super winner sa iba't ibang categories ng battery, ibibigay ko sa fuel efficiency. Kaya full hybrid ang winner para sa akin dito. Next category na tayo. Pagdating sa cost efficiency ng pagpapa-under nito, kukunin na natin yung info base sa previous episode natin na kinumpara sa regular gas only na sasakyan. At para hindi na tayo mahirapan sa pag-convert ng kilometers per liter at price ng kilowatt per kilometer, sa overall price na tayo maghahambing in percentage. More or less, ang tipid mo kapag naka-mild hybrid versus gas only, kung 1,000 ka dati, 900 na lang ang gastos mo sa MHEV. Sa full hybrid, around 50% naman ang tipid mo. Dating 1,000, 500 na lang dito. Pagdating sa pure electric or EV, nasa 75%. More or less, 250 na lang yung dating 1,000. At ang plug-in hybrid naman, medyo tricky. Pero safe naman na siguro masabi na gitna na lang ng full hybrid at pure electric na 62.5% yung matitipid. Kaya yung 1,000 mo dati, 375 na lang. Sa category na to, cost efficiency, BEV ang winner. Sa kanya mo talaga masasabi na mura para sa daily commute with minimal fluctuation pa pagdating sa fuel price hike. Pero lagyan pa rin natin to ng asterisk ka. Hindi ko pa kasi nakocompute kung alin ang pinakamabilis na ROI ng battery replacement. Kasi ito talaga ang makakapagsabi ng cost efficiency. Wala pa kasi akong data para dito. Pero kung meron ka na, pwede mong kopyahin ang concept ng formula dito. Sa episode na to, na-compute ko na para sa full hybrid. Dito, sure na may ROI ang battery ng mga Toyota hybrids. Para naman sa category pagdating sa energy source, MHEV, fuel only. HEV, fuel only. BEV, electric only. PHEV, both fuel and electric pwede. Automatic winner dahil sa flexibility, PHEV. Pero kung ang tingin mo ay dagdag isipin pa kung may charge ba o gas na dapat ba isa lang ang iisipin mo, pagdating sa complexity, ang pinakatalo, PHEV. Pagdating naman sa infrastructure ng energy source, alam natin na limited ang charging station versus gas station. Laking problema, lalo na kapag nagkakaagawan pa. Dito, tingin ko, depende sa owner ang panalo. Kapag may home charger ka, automatic panalo ka sa convenience kapag PHEV o BEV.
automatic talo ang mga naka-BEV na walang home charger. At pwede na rin natin siguro isama ang mga naka-PHEV. Kasi hindi mo fully na-utilize ang features ng kotse mo. Kaya swerte mo kapag may home charger ka. Medyo hati, di ba? Pero kung ang category natin ay ang current situation natin dito sa Pilipinas na very accessible ang mga gas station, siguro pwede naman natin masabi na ang winner naman dito ay lahat ng mga hybrids, mapa-mild, full at plug-in hybrid for convenience. Kasi nga, very accessible ang gas stations. Pero kung isa lang ang pwedeng winner, full hybrid na kasi siya nga ang pinaka-fuel efficient sa kilometers per liter. At etong next category na nakadikit dito kung may range anxiety. Medyo filler category lang to kasi malamang nasa isip mo, EV lang ang may range anxiety. Actually, para sa akin, lahat sila meron o lahat sila wala. Depende kasi to sa'yo as an owner. 'Di ba? May mga tao na ubusan pa nga ng gas sa kalsada tapos ang hiyaw pa nila kasi daw kilala nila ang kotse nila. Sa EV, ganun rin naman. Sanayan lang yan. Lahat naman nagfa-familiarize. Kaya para bang hindi mo na iniisip kung maubusan ka o hindi, alam mo na. Kaya heads up na sa mga future EV owners natin dyan. So umpisa mo lang mararamdaman ang range anxiety. Next time, sanay ka na. At ang last category sana natin, emissions, sa pagiging environmental. Pero wag na natin pag-usapan kasi malamang wala rin naman kayong pakialam dito. Magpakatotoo na tayo, ang mahalaga lang naman sa atin ay kung saan tayo makakatipid at saan tayo makikinabang. Pero actually, mahabang debate kasi yon at mahaba na tong episode na to. At eto na tayo para sa conclusion. Kung titingnan natin yung mga na-mention na categories, very logical at practical ang outlook natin as a car owner. At ewan ko ba, bakit madaming nagagalit sa akin? Nagbibigay lang naman tayo ng logical at practical na impormasyon sa mga viewers. Kaya ito na ang sagot natin kung alin sa apat ang hindi natin bibilhin. Ang pinaka hindi na mention, mild hybrid. Para ka lang naka-regular na internal combustion engine na sasakyan na may konting plus. Tapos ang pinakamasaklap, hindi ka pa sure kung mababawi mo yung upgrade ng parts at presyo versus sa possible na tipid mo dito. Kasi nga, 10% lang ang matitipid mo sa gas, 'di ba? Next, ang pinakamaraming pinanalo na may konting bawi, plug-in hybrid. Kung titingnan mo, ang pinakanilamang niya sa lahat, flexibility at range. Pwede siya ng dalawang source of energy. Yun nga lang, dagdag isipin pa kung may charge o may gas ba. At kung pag-uusapan naman natin ang range, siya yung may pinakamalayong kayang itakbo. Pero hindi mo naman talaga kailangan sa dami ng gasoline stations ngayon. Eto, hashtag, alam mo ba, from Metro Manila to Baguio, nasa 300 plus kilometers lang. At kung Metro Manila hanggang tuktok ng Pilipinas, pagudpod, less than 600 kilometers. Ibig sabihin, mas marami ka pang gas stations na pwedeng madaanan o titigilan kasi kailangan mo rin naman mag-wee break. So in reality, yung range niya, walang pinagkaiba sa ibang hybrids. At kung gusto mo pa na mas detalyado tungkol sa PHEV, meron tayong episode para dyan. Hanapin mo lang to sa channel ko, Best of Both Worlds nga ba o Worst of Both Worlds. At ang mga undisputed winners sa mga categories, full hybrid, para sa fuel efficiency. Ito, hashtag, alam mo ba, nasa full hybrid unang ginamit ang term na self-charging. 'Di ba? Hindi pwede ang mga plug-in at EV maging self-charging kasi may charging port sila. At questionable kung nag-charge nga ba sa MHEV sa liit ng natitipid nito. Kahit na lahat sila may regenerative braking. Kaya kung iisipin mo, siya ang pinaka-hassle-free at walang isipin. At last but not least, BEV na pinaka-cost efficient sa pagpapaandar nito. Tapos, hindi pa affected ng pagtaas ng presyo ng gasolina at full ang experience mo pagdating sa performance. Siyempre, doon na tayo sa mga panalo na walang tapon. At again, definitely, may rason ang mga car manufacturers sa paggawa ng iba't ibang klaseng types ng technology ng kotse. At may sariling rason din ang mga car buyers para sa pagpili nito. It will all boil down kung tingin mo ba worth it ito. Ngayon, dahil mas malinaw na sa'yo, alin na ang bibilhin mo? Comment below. Gusto ko marinig ang opinion mo sa comment section.
Kung nakadagdag info tong episode na to sa'yo, please don't forget to like the video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman, para updated ka sa mga relevant correlated videos. Sana nakatulong. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.